Admin. Ako po si Marites, 54 na taong gulang, taga Dumaguete City. Lumaki akong mahirap, pero puno ng pangarap. Tricycle driver ang asawa kong si Nestor, at ako naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke. Araw-araw kong binabagtas ang init at ulan para lang makabenta ng biko, sapin-sapin at kutsinta. Madalas kong sabihin kay Jonas, ang panganay kong anak, "Anak, mag-aral kang mabuti. Huwag mong tularan si mama na hanggang palengke lang." Si Jonas, bata pa lang, matalino at masipag na. Lagi siyang top sa klase, laging may bit-bit na medalya tuwing graduation. Si Mila naman, ang bunso, tahimik pero malambing. Para sa kanila, kahit hindi sapat ang pera, sapat na basta magkakasama kami. Hanggang isang araw, inatake sa puso ang tatay nila habang nagmamaneho ng tricycle. Nang gabing yon, parang gumuho ang mundo ko. Sa loob ng isang iglap, ako na lang mag-isa sa laban. Wala akong ibang inisip kundi ang kinabukasan ng mga anak ko. Simula noon, nagdoble kayod ako. Gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw para magluto ng kakanin. Si Jonas naman, kahit estudyante pa, naglalako ng pandesal sa umaga. Lagi niyang sinasabi, "Ma, kapag yumaman ako, bibili tayo ng bahay. Hindi ka na magtatrabaho, nakakataba ng puso." At tinupad niya nga. Pagka-graduate niya ng kolehiyo sa Maynila, tinanggap siya sa isang malaking kumpanya. Pagkalipas lang ng 5 taon, naging business owner siya. Mabilis siyang umasenso, kotse, kondo, mga mamahaling gamit. Ang dating batang naglalakad ng walang tsinelas, ngayon ay naka-Rolex na. Pero habang umaangat siya, parang unti-unting lumalayo. Nung unang taon niya sa Maynila, araw-araw pa siyang tumatawag. Lagi niyang tanong, "Ma, kumain ka na ba?" Pero nang tumagal, napalitan ng mga text na, "Busy ako, ma. Meeting ulit. Next time na lang." Hanggang sa halos, di na kami nagkakausap. Minsan nagpunta ako sa Maynila para sorpresahin siya. Dala ko ang paborito niyang biko. May extra latik pa. Pagdating ko sa kondo, nagulat siya. "Ma, bakit ka nandito?" "Namiss lang kita, anak. Dinalhan kita ng biko." Ngumiti siya, pero halatang nag-aalangan. Nandoon ang mga kaibigan niya, mga naka-business suit, nagsasalita ng English. Tinawag pa niya akong tita sa harap nila. Parang may humapdi sa dibdib ko. Pero ngumiti ako, pilit. Pinilit kong ilapag ang biko sa lamesa. Walang kumuha, walang kumain. Ang sabi pa ng isa, "Sorry po, we're on keto diet." Tumawa lang si Jonas, pero ramdam kong pilit iyon. Pag uwi ko sa Dumaguete, dala ko pa rin yung biko. Hindi man lang nabawasan. Habang nasa barko, iniiyak ko lahat. Hindi pala madaling tanggapin na ikinahihiya ka ng anak mong isinilang mo sa hirap. Lumipas ang mga taon, at ang anak kong si Jonas lalong sumikat. Makikita ko siya sa telebisyon, sa magazine, sa social media. Jonas Ramos, From Poverty to Power. Ang headline, parang sa pelikula. Pero ako, ang ina niyang nagpalaki sa kanya, ni minsan hindi nabanggit. Minsan tinanong ako ng kapitbahay, "Si Jonas Ramos po, anak ninyo, no? Ang galing niya, napangiti lang ako." "Oo, anak ko siya." Pero sa loob-loob ko, tanong ko rin, anak pa ba ako sa kanya? Isang gabi, habang nag-aayos ako ng paninda, may kumatok. Isang lalaki, nakaitim, hawak ang telepono. "Kayo po ba si Mrs. Ramos? Si Sir Jonas po, nasa ospital. Kailangan daw kayong puntahan agad, parang naputol ang mundo ko." Kinabukasan, sakay ng unang flight papuntang Maynila, dala ko lang ang lumang bag at rosaryo. Pagdating ko sa ospital, halos hindi ko makilala si Jonas. Maputla, payat, may tubo sa ilong. Tumulo agad ang luha ko. Lumapit ako, nanginginig. "Anak!" Dahan-dahan siyang dumilat. Ngumiti, mahina. "Ma!" At doon ako tuluyang napaiyak. Inabot niya ang kamay ko, nanginginig. "Ma, sorry. Nahihiya ako sa'yo noon. Takot akong pagtawanan ng mga tao
na anak ako ng tindera sa palengke. Pero alam mo, habang tumatagal, ikaw ang gusto kong makita. Ikaw ang gusto kong tawagin ina. At tuluyan siyang napahinga ng malalim. Parang gusto nang magpahinga. Ilang linggo matapos ang libing, hindi ako makatulog. Araw-araw kung dinadasalan ng larawan niya. Hanggang isang araw, dumating si Mila, ang bunso kong anak. Ma, may dumating pong package galing sa Maynila. Nakapangalan sa'yo. Pagbukas ko, may isang liham at USB. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang sulat. Ma, kung nababasa mo ito, baka wala na ako. Pero may iniwan akong regalo. Sa kondo ko may safety box. Gamitin mo ang birthday mo bilang code. Nandoon ang lahat ng para sa'yo kinabukasan. Pumunta kami ni Mila sa kondo. Pagpasok ko, amoy pa rin ni Jonas, yung pabango niyang laging ginagamit. Habang hinahanap ko ang safety box, naalala ko lahat, mula sa mga palengking araw, hanggang sa gabing tinawag niya akong tita. Nang mabuksan ko, may sobri, bankbook, at isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon, may gintong kwintas at maliit na papel. Ma, ito yung unang sweldo ko noon. Pinagawa ko ng kwintas para maalala ko kung saan ako nanggaling. Sayon to, kasi ikaw ang dahilan kung bakit ako umabot dito. Tumulo ang luha ko, walang tigil. Sabay kong pinindot ang USB. Lumabas ang video ni Jonas. Ngumiti siya, mahina pero buhay. Ma, kung napanood mo to, baka wala na ako. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako yumaman dahil sa sarili kong galing. Yumaman ako dahil may nanay akong kasing tibay ng bakal. Yung kamay mong may kalyo, yun ang nagpatibay sa puso ko. Ma, salamat. Mahal na mahal kita. At bago matapos ang video, lumabas ang isang dokumento. Lupa. Nakapangalan sa akin. At sa ibaba, may note. Ito ang paraiso mo, ma. Sa Dumaguete pa rin. Doon ko gustong bumalik ka, kung saan nagsimula lahat. Ngayon, araw-araw akong nagtitinda pa rin ng kakanin. Pero hindi na sa palengke. May maliit na tindahan na ako sa sariling lupa. Jonas's Biko House. May karatulang nakasabit. Sa bawat latik, may pagmamahal ng isang ina. At tuwing may batang bibili, lagi kong sinasabi, Anak, kahit gaano ka kabilis lumipad, huwag mong kalimutang lumingon sa langit na pinagmulang lupa. Bago ako magsara ng tindahan gabi-gabi, tinitingnan ko langit. May mga bituin na kumikislap. At sa bawat kislap, parang naririnig ko ang tinig ni Jonas. Ma, proud ako sa'yo. At doon ko lang naramdaman na kahit wala na siya, hindi kailanman namamatay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Broken Heart with Sparkles,